Pulso Mindanao. Mula nang magkaisip ay nagisnan ko ang problema, hanggang sa kasalukuyan akin pang nakikita. Mindanao. May buntag mga igsoon, may buntag sa atong mga suking tigpaminaw din sa tuwan tulumanon Pulso Mindanao. Adlaw karon nga Miyerkules pitsa 15 sa bulan sa Hulyo tuig 2020. O gikan karon mga taknaa hantod niya mga alas 9 sa kabuntagon mag-uban kita kauban kini yung ubos nga alagad John Enriquez. Dinhi na mo mabati sa Freedom Radio 91.5 MHz sa inyong mga radio FM. Nanukad sa pagsibya din sa Linamon, Lanao del Norte. Kauban ako sa technical control si Ms. Laika Bonjenti, usab nga atong manager, Engineer Rudy Katubay, kauban sa atong mga Kapulso reporters. Kaming tanan maingon may buntag, may buntag, may buntag. May buntag sa inyong pag-atang sa ato at tulumanon Pulso Mindanao. Ikaw ang yutang gisaan, ikaw ang yutang pinangga, ikaw nililing sa pag-aaral. Og alang sa ato ang mga headlines, kaso sa COVID dito sa probinsya sa Bukidnon, particular sa Valencia City, misaka. Sus ka grabe usab, no? Nagsaka gihapon mga igsuon ang kaso sa COVID positive dito sa tawagan ni Valencia Bukidnon. Mga mahigubaon, magoberno man o masimbahan. Og usab sa tulo ka headlines ang gisubmiter ni Hermie Arcelia. Kini mga PUG sa Iligan gipamulta og tag 5,000 tungod kay wala magtaod sa safety measure sa ilang mga sakyanan. Uy, saka ni. Unang headline, ikaduhang headline ni Hermie Arcelia, kanhing chairman sa Bisan Award Committee o kani City Administrator dako ang iyang kahiubos sa administration karon. Administration sa dakbayan sa Iligan niya. Okay. Ikatulong headline, honorarium sa mga purok president. Maglima na kabulan, wala pa magobra. Okay. Ato lang i-advise si Hermie, tagsa-tagsa lang ni pwede ra ka magbalik-balik sa imong report, no? Para dili mataas ang imong report. So, tagsa-tagsa lang. Taon-taon balik na pug ka. Okay. So, si Hermie Arcelia tulog ka tawag ani, tulog ka headlines og atong sulayan. Nagsubmit pod og headline si Fee Abelionusa. Taong adunay warrant of arrest ni sokol giposel sa pulis. Okay. Murag nakuan ra bagay na kasualty ra bagay ning kasuhan ni. Sige, taud-taud. Monitor lang Fee, no? Anytime pwede ka mosulod, pero ato sa pasudlo nung una ang Bukidnon din si Hermie. Okay. Sa nga na mga igsoon ang ato mga headlines karon unya doon na puntay tawagan ni kining isgutanan kabahay na ni COVID kay atong gi tawagan ni atong gi kuhaan og pamahayag ang Doctor of Biology sa MSU IIT. Kataw-taod ato ning paminawon kay lisod man pod nga
tawagan ni mag-agad lang to sa mga scientist sa ubang nasod. Daghan tag scientist na nakabase dia sa MSU IIT. So usan ini si Dr. Mark Torres. Bata pa ni, napan ni sa mga mid-30s. Doctor of Biology. So iyang i-explicar mga igsuon ang unsa maning virus, unsa maning bakterya. Kaya mao lagi ang ubang mga doctors maingon nga bakterya. Pero matod pa ni Dr. Torres, dili man gyud na siya bakterya, virus man gyud na siya. Iyahang i-explicar mga igsuon kung unsay kalainan sa virus o kining unsay kalainan sa virus o bakterya. Muna siya. Okay. Para at least mahayagan po tantanan. Okay. Lisod biya nga kana bang sayop ang atong mga panguna-una. So, pinaagi ni Dr. Mark Torres iyahang ma-explicar. Okay. So, taod atong tawagan ni kining atong paminahon no si Dr. Mark Torres. Pero mao ni kanya si okay. Ato gining i-arrange ning ato ang mga reports mga igsuon kay aron dili po ta mawala sa passing. Okay. Okay. So aron kuang gyud nindot kayo ang ato ang pagsabot kung unsa ning COVID atong tawagan ni paminahon ang pamahayag ni Dr. Mark Torres. So niya karon si Dr. Mark Torres ang Doctor of Biology sa MSU IIT. Iyang ipasabot kanato kung unsa ang virus, unsa ning COVID-19, unsa ang bakterya nga mosulod sa ato ang lawas. Mayan Iligan. Ako si Mark Anthony Torres of Mindanao State University Iligan Institute of Technology, Biology Department. Isa ko sa mga professor sa MSUIT. At the same time, chair of the Extension Committee of the Mindanao Center for Resiliency of MSUIT. Ako ang ipadayag karon ang kalainan sa virus o sa bakterya. Medyo naami naobserbahan na ang mga tao dili niya ma-distinguish, no? Dili niya makita ang difference kalainan sa bakterya o sa virus. Ingon pa man ang uban na abi nila ang COVID-19 kay isa ka bakterya. Pero ang kalainan sa duwa, ang bacteria living organism, no? So dili siya mabuhi outside sa iyang host. Ang bacteria, mo nang ang uban, pag mo take og antibiotics, pwede nimo siya ma-address ang bacteria, pero ang virus dili kay sometimes particle ang tawag namo ana. Ang virus kay sometimes living, sometimes not. Mo nang usahay careful punta sa mga butang o ginatawag namong fomites na pwede maging spread na cause spread sa infection. Kana bitaw kung positive ang individual, makaubo siya. Pag ubo niya, niland ang iyang saliva or mga secretions dira sa kanang canned goods. Okay, nagpalit siya sa grocery. Pwede for several hours, pwede pa to kung imong mahikapan to ng mga canned goods, imong mahikapan imong ba for some time, for some hours, pwede ma-spread ang infection. So mo na ang difference. Tapos ang antibiotics dili pwede gamiton para pagpatay sa virus. So mo na siya ang kalainan. Ang bacteria purely living organism, ang virus dili, no, sometimes living, sometimes not. Na dili siya dependent, totally dependent usahay, sometimes for several hours mabuhi gyapon siya without the host. No, so outside the human body pwede pa siya mabuhi. Okay, so sa imong opinion ang COVID is really virus. So ang COVID-19 really ang infectious agent niya, ang cause is a virus. Then coronavirus siya is a large group of viruses. Mo na bitong swerte ra pud ta na dili siya katong gagmay na viruses kay ang distance no pag social distancing nato at least na lang tay
minimum of 1.5 meters or 2 meters, kay dili ra pud kay nakatantong lagyo ang iyang lagpot, kay medyo dagko man siya na virus. So sa studies good, it's not a bacteria. So paibalo lang mi dili makapatay ang antibiotics sa virus. So naay karon napagyoy mga efforts to be able to identify o pagpangita kung unsa man gyud ang treatment for the COVID-19, katong ginatawag natong SARS-CoV-2 na virus. So ang cause sa COVID-19, ang COVID is coronavirus disease 19, kay nadiskubrihan siya ang symptoms unang nakita 2019, pero yung infectious agent katong nakakos sa sakit ang ginatawag natong SARS-CoV-2, no? So severe acute respiratory syndrome 2, which is closer siya sa SARS sa unang panahon na virus gapon, causing flu and other related symptoms. Ang karon po nakita nato na daghan mga studies nagpakita na daghan ang ihang bagong properties or mga bagong effects sa lawas, na ang uban kalibangaon o uban na mga symptoms, no? So ang atoa pong ginabantayan is the concept of asymptomatic na individuals. So naay mga individuals na positive pero not necessarily, naay mga tao na positive pero wala sila'y sintomas. So kana pod ato ang ginabantayan karon, bisan pa og minimum, no, mas gamay ginatawag ingon sa WHO, World Health Organization, na mas spreader katong ginatawag nilang pre-symptomatic or symptomatic, pero naaga pun daw chance based on observational studies na katong asymptomatic, katong walay symptoms, capable pod mag-spread sa virus. Mo nang kailangan gid nato ma-distinguish unsa ang virus o bacteria. Sa may mong ka-advise ato ang mga katawhan aron sila ma-aware or makapangandam po sila, makahibalo silang buhaton. Ang tawag na mo ani is what we call as proportionate response, no? Dili lang pud kay tong paranoia na masubraan og kahadlok nato, kay usay makontrol man nato based on understanding kung masabtan gyud nato unsa ang virus, unsa iyang behavior, unsay kalikayan. So katugod minimum health standards, importante ito ang mask para dili pud ta maka-spread, at the same time kita maprotektaan na dili pud ma-infect sa virus. Pero ikaduha ang social distancing. Pero usahay man gud, no, lisod ang social distancing kung atong balay dili mismo conducive na lagyo mo, kay usay atong mga balay dugol gagmay, no? So lisod kay ang social distancing. Importante lang gyud aside from that is kanang at least once in a while ang imong cellphone i-disinfect, ang mga fomites ginatawag nato mga butang na pwede maka-cause infection kay na landingan siya sa saliva or kaning bitong virus, viral particles gikan sa infected individuals. Ang canned goods, no, especially usahay di ay as being a particle, pwede siya for some hours, pila ka oras pwede siya buhi pa. So naay mga studies na sa metal pila siya ka oras buhi pa ang viral particle. So careful kita in terms of disinfection. Bati ninyo, nabati ninyo ang tawagan ini pamahayag ni Dr. Mark Torres, ang ato ang usa sa mga biologist diha sa MSU IIT. Technical, highly technical gyud ang iyang explanation mga igsoon. Pero ato tong baliko no niya to taot kay para maklaro nato sa during sa atong discussion. Daghantag mga Pinoy scientist. Actually kini si Dr. Mark Torres, dili lang ni siya usa ka biologist, kundi usa po ni siya ka peace advocate. Ga-advocate po ni siya sa ato ang lugar diri sa Mindanao, kabahin sa Kalinaw. Labi na panahon sa government ani Mayilefes process, kini si Dr. Mark Torres active din sa mga peace processes, consultations, peace forums, o ang mga pagtuon, ang mga resulta sa mga activities nga gipahigayon sa Institute for Peace and Development in Mindanao nga under sa usa ka peace
tawagan ni kining institution diha sa MSU IIT, siya ang nag-head kaniadto. Ang mga results sa iyahang mga activities gina-submiter niya ngadto sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ug sa MILF. Naa dito tanan mga recommendations nga dili lagi magyera, magistoryahay lang gud. No, naa dito ni tabang, no? Nakadako og tabang in civil society mga igsoon panahon sa peace process sa government ug sa MILF. So mao na si Dr. Mark Torres. Ang paglaom sa Okay, atong tanawon, atong paningkamutan nga ma-contact nato si Kapulso Mel Velez dito sa Bukidnon. Unahon na sa nato nimi, ha? Okay. So atong duwaton, taud si Mel Velez kay nadugang na pud na usa nga nagsigiram nagdugang na ila kada adlaw ra ba? Makuyawan mo sa tani. Imbis ka plano ko moadto ko og Davao, dahil mohapit ko og Valencia, pero murag delikado man. Even bisag diri sa tuwa sa Iligan, dili pud ta makasiguro kay dunay naigo pud sa bag-ong virus di sa mayahay. Unya doon na po yung mga pipila ka mga tawagan ni kining COVID tawagan ni under investigation. Kana mga inanawa. Okay. kanunay ng andoy sa garing na, garing. kalinaw. Ang hustisya So ingon na mo gani nga atong gikuan si Dr. Mark Torres kay aron ma-explicar niya kung unsa man gyud ning virus, unsa man gyud ning tawagan ni kining virus ug bakterya. So mo to gani na ato nang i-discuss niya mga igsoon. Okay? So atong dawaton si Mel Velez, ang ato ang kapulso nakabase sa Valencia City, Bukidnon. Brad Mel. Maayong adlaw kay Martis kanimo Jun, maayong gibuntag sa mga kapulso. Lain na usab nga nagtala nga dungag sa nagpositibo sa COVID-19 ning atong dakbayan sa Valencia. Nadungagan og laing tulo. Kaya mga nagpositibo sa COVID-19 kagahapon kini gipagula July 14 human ang RT-PCR confirmatory test sa tulo ka mga LSI o locally standing individual. Niya kini ang pagdaron o lugar ng dapit na nagmuyong og asa pinigikan usa ka 15 anyos kini lalaki, 17 anyos nga lalaki og 54 anyos babae gikan kini sa Las Piñas, Manila og nagapuyo kini dinhi sa barangay Baguntas, Dakbayan sa Valencia. So kini ang laing ikatulo nga natala sa positibo sa COVID-19 ning Dakbayan sa Valencia kagahapon atong gikataho ang dungag kagahapon no nga positibo usab mao kadto ang usa ka 30 anyos nga babae na nagtrabaho dito sa Cavite, residente kini sa San Isidro, laing 22 anyos nga lalaki ang nagtrabaho dito sa Las Piñas, Manila, ug residente sa Lilingayon, dayon ang 26 anyos nga babae nagtrabaho dito sa Cainta Rizal, ug residente kini sa Colonia, naa kini karon himutang sa isolation facility Kapulso June, no? So sa pagkakaroon, ang kaso karon sa Dakbayan sa Valencia may abot na sa 15 ang confirm nga ingon kinta nga nagpositibo sa COVID apan doon na tayo nasairan Kapulso June, no? Nga katong nahitabo nga na-report nato nito labay ka semana katong adunay 40 anyos nga usa ka returning OFW dito sa Mailag nakurat manggod ag katawhan dinhi sa Dakbayan gumikan kay ipahuli kadto kuman nga negatibo siya sa gihimo nga rapid test apan nakahimo ang DOH sa pagkuha sa iyang swab og
swab test no ngatong panahon na apan lagi nakauli siya butang gumikan sa kabalaka usab sa atong local ITF ihimo gila yun ang pag-quarantine sa dulan na 20 ka mga residente sa Rasangpit nga barangay dito sa Mailag human katong 40 anyos nga ROF ang nakauli ug na-expose katong dulan ka 20 so far maayo ang nahimong resulta Kapulso John gumikan kay nag-negatibo atong 20 ka mga lumulupyo sa barangay Mailag human sa naghihimo nga RT-PCR nga milabay milabay nga adlaw o karon kaluyan nga wala na ingon kita ikahadlukan ang mga barangay Mailag hinon hugot karon ang ingon kita nga pag-monitor karon sa atong local ITF sa Dakbayan sa Valencia kalabot na lagi nining sunod-sunod karon na mga panghitabo gumikan sa pagpangabot ingat ang mga locally stranded individual akit na usab kini atong returning OFW Kapulso John. Ako lang paklaro Kapulso Mel kining katong nahisgutan ni mga 40 years old nga negative siya sa rapid test dito sa Kauluhan then pag-abot sa niuli siya sa Valencia dayon tungod kay dunay kahadlok gi-quarantine ang iyang mga silingan nga pila to 20 ka pamilya o 20 ka individuals 20 ka residente o 20 ka mga residente kini June no kung pasabot mga individual kini nga na-expose direkta ngadto sa 41 anyos nga ROF sa barangay Mailag Kapulso June. Pero ang local health office nagkandak og test sa aning aning individual. So unsa may resulta ato Kapulso Mel positive ba siya or unsa ba? Kalabot niya to na-expose no nga katong residente nga ROF ng 41 anyos negative no negative. Ang nahimong resulta kay gumikan lagi sa kahadlok ug kabalaka sa ato nga city health official kini atong ITF na to local Dakbayan so himo din ginayon og ingon kitang swab test ngadto sa na-expose mga 20 ka mga residente na so far negatibo kini Kapulso John. Okay, so salamat kayo sa imong report Kapulso Mel sa imong final exit. na to mga kasayuran na to nahipos Kapulso John kalabot na nining sunod-sunod karon nga panghitabo sa Dakbayan sa Valencia gumikan lagi nagsingabot na kining LSI di nagid mapugnan kining ato mga returning OFW butang karon ingpit kayo do gawa sa pagpagandam ang implementasyon sa ingon kita guidelines karon susama sa pag-mandatory kayo nga pag-sulog sa face mask ngadto sa publiko nga ingon kita nga mga kining lugar kinahanglan na gid diri kakampi akong Kapulso John gumikan lagi kay kining nga maong pamaagi butang nga dako kay katabang aron nga dili makuyanap kining nga makuyaw nga COVID-19 virus. So kasayuran na ipos nato gikan sa atong location gikan sa naila nga City of Golden Harvest Valencia Bukidnon kini Ismael Velez alang sa Pulso Mindanao. Okay, so tagad salamat sa mga pamulso sa mga balita diya sa Valencia City, Bukidnon ngad na pinagi ni Kapulso Mel Velez. So mo itong mga igsoon tungod sa kahadlok lagi aduna gyud ang kabalaka so gisiguro gyud nga i-quarantine lang gyud siya no katong 41 years old niya negative tuod siya pero napaghapon i-quarantine paghapon siya nya gani mao lagi to tungod sa kabalaka ang adunay 20 individuals nga murag kanang nakasalamuha ba ingon ana ba so gikuan po na siya gi-appeal na lang po sila sa quarantine. So taud-taud atong kay nagkuan po si John Kadjon no sa iyahang doon na po siya tawag gani atong sulayan upang kini mga lagyo i-prioritize nato ni kay daghan pod ni sila og mga buluhaton pa po dito okay so tanaw nato kung
matawagan ba nato no network mga lisod ang bandari lagi. lisod ang lisod ang smart din ni signal mga igsoon. Okay, so ingon ana mo ni karon ang kuan manggod nato ang ato ang kahimtang mga igsoon kini manggong COVID-19 tawagan kining virus para na ako mga igsoon dili pa gini siya mawala sa pagkakaroon kay nagsaka ang mga kaso tungod kay gipaluagan man mao nang musaka gid siya no ang atoan na lang di man ta gusto nga i-quarantine ta ECQ so magtuman ta sa mga kuan gyud sa mga protocol ingon ana na lang tong buhaton kay di ta mosugot wa kahuman dili ta mosugot nga i-ECQ ta pagkahuman dili pud ta mo sanong sa mga protocols na asam ta unsa may padulungan nato ani so ingon ana ba kay lisod biya mga igsoon ang kung mataptan nato sa maong virus problema biya na kay ikaw ra isa didto ikaw ra kung makuan ka kung confine ka ikaw ra isa wala mo bisita nimo. Okay, so mo to murag nakasugod na si Jong kadyon sa iyahang radio program sa Pagadian City. Okay. So dinita atong sulayan og tawag si Hermie Arcelia. Kay ubay-ubay ng iyahang ubay-ubay ng iyahang mga headlines. Okay? So Kamoto, dito sa Valencia City, doon ay tulo nga nandugang sa ilahang COVID positive nga karon ana sa quarantine facility. Atong dawaton si Hermie Arcelia sa iyahang report, sa unang report ni Hermie Arcelia. Hermie! Yes. Okay, go ahead. Yes, yun. So, sa report niya itong kuha atong kagahapon sa buntag atong gisiritan si LTFRB sa Region 10 nga si Edi Jambla kabayan sa protocol nga ipatuman ining barrier sa sasakyanan nga wala mutuman ang uban dahil atong naseran kapuso dyan ang LTFRB ipangusgan disining nga pag-multahan pag-adakong disining mga public utility jeepney nga nagpasayro dinisadak ng siligan nga wala mo tuman sa mga guidelines. Dahil atong naseran nga patutan ni Dijamla nga ang pagpatuman sa social distancing ining pagputang og barrier sa dipasayroan nga mga sakyanan wala masakto sa pagtaod. Kaya itong naseran nga tunay mga kulang ang ilang pagtaod kay kutangan ilupin ang uban wala po matuman sa kataas kayong nga hindi gyapon matuman ang social distancing kapuso yun. Okay, so sa pagkakaroon Hermie, doon na ba yung mga pag-inspeksyon nga gipahigayon ang LTFRB sa dinis ato ang lokal? Yes, na karong atong Lunes o gatod karon oras na nagyapon ang pang pick up nila kay hantod karon dapat gyapon yung mga public utility jeepney nga wa gid mo magtuman sa deadline ining pagputang aling barrier sa kada bangko. Dunay putang pero tikit-tikit gyapon kapusod yun tungod kay ang sa usa ka jeepney yung nga di paserwan tulo raman yun, unom raman yun ang capacity ang musulod ani dayon butang na to 50-50 ang maong pagkarga sa iyang pasero painungdan nga hindi kikining ipatuman ang maong protocol niya ang pagpipik nga gitamayag ni Edi Jambla.
Dili nga pa. Pero ang pretty ang kasabot yata sa idea. Kung namin sila pero pag namatay kay balon mo ang masukar lang ID. Itik na gilwatan nga gipamayag di NCFRB di Jambla. Kaya din naiuban po kapuso yun na wala sila mo tuman sa pilihan. Kaya din instead niya pagdugang ng ukwatso, instead niya 8 pesos, dugang ng 4 para 12 ang plate sa minimum. Kumubra o 20 o 30 ang maong mga driver o mga operator. So, dako ang pagkuha ni Jambla, dako niya pagsalig yung tinigan niya nituman ang mga operator sa to sa public utility jeepney napaday kayo uban yawa mo tuman. Kaya din natot na wala yun agi paimusdan ang igayon kaya din natin nasaran ang sa dalipuga so paingon sa city proper at ang 30 ang pasayro kada isa para sa pasayro o ginusap din sa puroon sa yung iligan 30 pesos ang kumprahon sa kada pasayro. Okay, mi. Kining kabahin aning guidelines, no? Kaning pagbutang barrier. Nakahisgot ka dunay upat ni na nadakpan ba ni unsa man ni? Yes, wala ko makuha ang video kung pila ka po kay hantod pamungyapon sila karon. Kasi mangyapon sila o cooperation. Okay. Gani si Eddie Jambla, mismo yun ni matutan niya kung pwede duphan niya ang maong mga dalan kaya para na din ma-check niya ang maong mga sakinan na wala magtuman sa safety protocol sa maong pagpatuman sa maong bangko kanining mga depaseroan kaya diin ang kuha na nikikinang natin safety ang ato mga pasahero na dili matakdan nining COVID-19 nga coronavirus. Okay, mi, balik ko na to. Ako lang i-klaro. Pilay penalty kung kuan sa madakpan? Yes, 5,000 ang penalty nini. Kung ikaw madakpan nila nga wala ka mutuman sa ilang protocol, 5,000 ang maong multa nini kapuso. Okay, mi. Salamat sa imong report. Sa imong final exit? Yes, salamat yun. Kapuso yun sa imong pagkatagong panahon. Kaya makahatod na o labas ng mga balita sa dugang pang mga update siguro makakuha ta og update po sa LTO katong imong giingon niya makakuha ta kung sa mga guidelines po niya ilang ipatuman na isip sila mo ay nagpatuman sa malaod sa trapiko diya sa LTO. Okay. Ang sa Pulsong Mindanao, kini si Hermie Arcilia ang naghatod sa balita sa Pulsong Mindanao sa dakyan sa Iligan. Pahimutan. Hermie. Yes. Hermie, kung makaadto mo sa LTO, basig mauban po mo si Joseph, palihog na lang i-appeal sa dialogue, ihangyo ni City Director sa LTO ang kahimtang sa boundary din sa Linamon. Kining mga tao magod rin, nang gihayek lang ba? Kanya kuyaw kayo, kaya contract ang masugamakan, delikado, risky kay siya. Kanya ang uban mga PWD, luoy kayo, nagkratsis, mutabok sa tulay, padulong gikan diha sa crossing merkado sa Linamon, padulong dito sa Barangay Hall sa Buron. Layo biya nami. Mudaga ng mga 300 meters kapin kulang. So kung mahimo makaadto mo maistoryahan nimo si mga dangana atong i-dialogue kauban sa local government unit sa lungsod sa Linamon. Tinabangay na lang ta anime. Ato ni tabangan kay ako naluoy gyud ko sa katawhan sa lungsod sa Linamon. Apil na ko. Oksi, Laika, apil na. Bitaw ato tabangan na nato ni kini nga issue kuha mo gud ni dunay political stalemate ani ba. Dili mo sugot ang LGU Iligan nga pero ang ato diha igo ra mamuliko, mohatod lang pasahero muliko. Dili na mo pay ka pasahero. Ana lang og katon sa LTFRB yung proposal nato nga
mulaho sila gamay ang mga jeepney padulong sa Linamon nahimo man na sa una. So siguro maistoryahan na siya diha, pero kung makalugar ta bisag kitang tulo ni Joseph mo anha diha sa LTO sa LTFRB. So salamat Hermi. Yes, siguro makaproceed na karon. Kung ano lang pa tayo oras kasi kung wala to live na to si LTO Cave, magandang niining kapahin na kay ito no, ipiktado ng taon ang Tagalinamon. Tinod. Ispo ko muna ang buon, kaya kitaman sa Wapiri, hindi sila pwede makalapos dito sa tapok sa tulay, kaya din Linamon na. Okay. Tuloy ang mga Tagalinamon, mag-hike yung taon, kung musakay sa iyong kagilikan, mag-hike magkagikan sa tulay, sa tapok pa dyan. Yung ikamuli po kaglinamon, gikan sa Pondres sa Puron, mag-hike ka pa ingon dito sa tapok sa tulay. Tuloy ang maong mga katawan diyan sa Linamon. Okay. Okay, May, salamat kayo. Sige na salamat o may buntag usap diyan sa atong mga listener diyan sa Freedom FM at usang i-greet atong mga sud kay gala nabinaw day karon sila si State Minister o kinusal si Jong at Jong o kinusal si Pondo o atong mga sud sa mga gala na anak karon da kanunay nagpaminaw sa atong programa Pulso Mindanao. Salamat o may buntag. Okay. So mo to, ang report ni Hermie Arcilia kabahin sa PUG barrier. Ato lang ipasidaan sa atong mga drivers, operators. Nga kanay nyo ang mga ali diha, nagkagusubat na siya. Delikado kay na. O niya na yung mga konduktor magbot-bot, ihansak yun ang pasahero, ipatapad yun ang duha ka tao diha sa usa ka barrier, di na pwede. Masakpan gani mo 5,000 ang multa ninyo, tablagin mo timan mag-abusar ka doble na gani ng bayad sa plite. Kanya wa lang taka pangutanan ni Hermie kabahin sa kuan kung gialaw ba gyud ni nag-issue ba og memorandum ang kuan nga gialaw ang dobling pasahe bisag usag tunga lang unta. Grabe pa ng doble kuan kayo, bugat kayo halang ba? Ngawabe, klarong panginabuhi, pangita ang tawagan ang ato ang mga katawhan. Okay, so dili ta maglangan atong dawaton si Fee Avillanusa sa iyang controversial nga report karong buntaga. Fee, may buntag, Kapulso Fee Avillanusa, go ahead. Yes, Jun, good morning naman sa itong mga sukang tigpaminaw diri sa itong Pulso Mindanao. Live kita karon panahon na diri sa may kalangahan. Pero di na ko mention kung asa ni nga dapita basta kay kalangahan. So, Okay. ang akong report karong buntaga regarding atong giserve nga warrant sa itong kapulisan o matud pa misukol o gipusil patay. So, na ako na nagatubang ko diri sa haya diri sa suspitado nga wa nagay kinabuhi John. Then dito ni tabo dito ni Sabado dito sa may Purok 7 Manticaw, Misamis Oriental. Giserve sa atong kapulisan sa Regional Intelligence Division led by Police Captain James L. Bastaras, ang team leader. So, doon ay 5 ka mga kapulisan gigikan sa Cagayan City o assisted sa atong kapulisan sa Manticaw Police Station led by Police Lieutenant Chance Ramirez o sa iyang mga kauban yes may Manticaw Misamis Oriental. Then gato giserve ang warrant of arrest gato sa kang usa ka Danny Bayran og 57 anyos og nanimuyo dito sa Manticaw Misamis Oriental. Og giserve ang warrant issued by Honorable Judge Arroyo. Criminal case number 2020-007. Then matud pa ang suspitsado nga kabantay nga gibat sa kapulisan og kalit gikuha ang iyang kalibre 38 og matud pa gipulis gipusil kini sa atong kapulisan tungod kay misukol sa iyang ang mga pulis ang dito sa pulis. So nakaangkon siya upat ka gunshot
Diaz and Dugan og dali kining matutpag gidala sa ospital og gid on arrival niabot sa Montega Provincial Hospital og gi-declare kining dead on arrival. Then ni Dr. Jeffrey Asiras og na-recover sa crime scene ang duha ka shabu. Duha ka shabu. Adunay kalibre 38 nga ang brand ani Smith Wizan og aduna pa detonating cord og ammonium nitrate og iluman electrical wire og dinamita. So matud pa sa ang head sa suko team si Police Major Ray Oyandes Dakbayan Siligan for ballistic examination sa bala. So matud pa sa atong kapulisan ang suspect na sikop na kini kaduhang 2 times na John. So kanong panahon na John ang atong kanata sa area of responsibility. Diris may ang area kay naman diri ang haya, diris may kalangahan. Live na to mahinapi ang usa sa mga witness sa panghitabo dito sa Mantika, Misamis Oriental. Pero di lang na to ipaila ang iyang ngalan, John. Okay. So ikaw bahala kung sa imong pangutana sa iya kay siguro nakakuha na ka sa detalye sa panghitabo. So live sir, may buntag kumusta og unsay kwan John, ikaw lang siguro mangutana sa iya, John. Okay, sige. Mayong buntag, sir. Ay buntag po. Oo. Kumusta? Unsa may mga... Okay. Fi, ang imuhang kuan, palihog lang, pahinay lang imuhang monitor. Okay. So, sir, kumusta man? Unsa may mga tawagan kining... diha ka ba sa pagkahitabo sa maong pagpamusil patay ni ining suspect? Tabo mo god ni sulod lang sila sa balay dan ingaw sila hapa tung ang ugangan ni hapa kung kahigda mo sa kutson then apel ta ko hapa daw ako ni hapa tindog ko ila kung itulog-tulog og paggawas dayon paggawas na mo pag-abot na mo dos kuan nga di padol kalit na lang pamusil sila dili na tinuod nga kung ugangan nakabunot. Kaya isa pagbunot nga hawiran nagduha ka pulis daan. Sa pa ikasukol sa ugangan. Okay, so pagsulod nila sa balay, nakita nila dayon ang imong ugangan dayon ilang gihawiran sa duha. Gihawiran sa duha ka pulis dayon unsa man ning istorya nga misukol? Dili lagi tinuod. Sir. Okay. Unsa man ni katinuod ang dunay armas nga 38 caliber nga Smith & Wesson? Di po na tinuod kaya sa akong pagkuha kung namagali po silpod. Dili po siya kakuha kung iyahabog ko na iyahabog yun na nga pusil. Kaya dili yun na po tinuod nga nakakuha na siya ng pusila kaya gihawiran naman siya ng mga pulis. Doa. Pero sa imuhang banabana naaba siya pusil nga gitiner? Pusil kaya kami may buyog na akong ugangan. So wala siya pusil? Wag na pusil. Okay. Unsa ka tinuod nga dunay duha ka sachet nga shabu nga nakuha? Di po na tinuod, sir. Okay. Sa pagkakaroon unsa may kahimtang sa nga aksyon nga paghimuon sa inyong pamilya kabahin nini? Awa pa may kabalo sa among uyuan ug ilang. Okay. Nila. Basta kay ang kami tutorial lang sa amo nga among nakuan gyud na saksiyan. Niapay isa ka kuan diri kining aduha no matupad dunay nakuha nga ammonium nitrate nga kini siya moy himuong dinamita. Di ko na tinuod, sir. Okay. Niapay gyud dunay wire connector. Wapod na sa mua, sir. Okay, so dili ni tinuod tanan. Dili na tinuod, sir. Mangutana lang ko, sir. Nganong doon na siya ay warrant? Unsa may nasa warrant? Nganong giwarrant man siya? Unsa nga sir, nganong giwarrant siya nga
Tao tadi na sa kwan sa mga silingan, tabi-tabi. Unsa ni nga klase sa warrant? Warrant of arrest o Saka nila na sir, walay warrant ipakita sa mga, di sure na sila saka. Okay. Unsa may gipasangilan ni? Search warrant o warrant of arrest? Walay sila gi-mention pagsaka. Okay. Doon na to'y numero nga warrant nga ginganlan ni Fee Abiliano sa silang ato ng kuhaon niya. 2020-007. Kamagin Fee? 2020-007. Unsa man ni? Search warrant, warrant of arrest? Warrant of arrest. Warrant of arrest. Okay. So, sir. Hello, sir. Hello. Kanang kung warrant of arrest doon na gid ni nag-complain ani, kinsa kay mga complainant ani? Wapo may kabaloan na sir. Gipatawag ba siya sa korte kay matud pa na mention magkaganiha kaduha na ni siya gi dako. Kaduhan na preso ugangan pero pagkaroon nga kuan. Wala naman na siya nga kuan dugay naman yung paggawa kinanaw. Masuko magaling na siya magkuan-kuan ni. Napreso na siya. Okay. Unsa man mga kaso atong duha ka higayon sa miagi? Dynamite fishing naman to ikuan niya to sir. Dynamite fishing. Pero wala siya kaso nga lain gawas aning dynamite. Kaso siya nga lain gid sir. Okay. So niining sitwasyon na sa pagkahitabo sa pagpamusil patay sa imong ugangan, pila man ka pulis ang imong nakita? Ang dito sa taas sir, ang nakita gid nako nga ni Saka. Tulo ra gid sila. Katulang hit nila. So nakita nimo nga gihawiran ang imuhang ugangan sa iyang kamot, asa dapit gihawiran? Gagaw, mga bukto niya sir, kuhan siya, tingunan o kuhan, pistola. So, ang duha mikupot, then ang isa gation sa pistola. Oo. Okay? So, pila ka buto ang imong nadunggan? Sa pangita po sir, ang nadunggan na mo sa sulod, ay gidungan man na nila, wala aron inon nga ni Sukol, gidungan na sa gawas, nagpaputo sila isa, kasulod po isa, then sunod-sunod na dayon. Wala na ako nagkuhanog pila ka puto kay nagkuhanog po ko kay burag nagkuhanog sa ugangan ba? Sa sulod sa inyong balay, ni buto isa. Oo. Okay. Paggawas, another buto. Oo. So, dayon, sunod-sunod na dayon. Oo. Unsa may nakita nimo nga reaction sa imong ugangan ato nga panahon na sa wala pa mo buto? Gahapa rin na siya sir. Gahapa? Oo, gahapa rin na siya. Gipahapa siya? Oo, ipahapa rin na siya sir. Wala rin na siya ingog. Pag ingog hapa, hapa na lang din ang ugangan. Wag na siya lihok. Okay. So ang nahitabo karon, paghapa niya, ayhan yung buto. Wala pa sir, ipanaog pa ang mga bata. Mga bata galing nga, nangapakok-pakok, kaya tuklog-tuklog nila. Okay. Gipanaog ang mga, naay mga bata di ay? Oo na, mga anak na ko, 4 anyos. Pila ka buok? Ha? Pila ka buok imong anak? 4 akong bata sir. Naa sila to higayon na? Oo, naa siya itong higayon na, nagkatanaw may og TV. Apil ka? Oo, dila, sa kuhan, dila ko kuskatri kahigda. Okay. Tanaw TV, nagtanaw mong TV panahon nga ni abot sila. Okay. So ang nahitabuan gipahapa man kato o gipahapa din gipakanaog ang mga bata. Oo, ipanganaog ang mga bata sa mga pulis. Apil ka. Oo, apil ko. Dayon buto. Oo, buto na yung pagka, Wala nakakakita unsay nahitabo sa buto pagbuto dito. Wala na sir, kay panaog pa may ipapalayo mila, dili ang tagay kung palayo kay aron digin may labta na ugangan. Okay, so ang nahitabo karon pagbuto nanganaog pa sila. Wala na sila na pagbuto sir. Isa ra inaog. Pulis. Di man kay na may pag buto sa sulod, naapoy buto sa gawas. Gidungan nila sir, magidungan.
Naay nagpabuto po sa gawas. Oo, sa luyo sa among balay. Then ang isa to sa sulod dungan na siya. Oo, gidungan. Gadungan. Okay. So ang nahitabo katong dugang nga buto-buto, asa naman to? Sa ubos na to? Oo, sa ubos na tong buwan na to. Okay. Pila ka po kang igo sa imong ugangan ug asa dapit? Sa ulo sir og sa dughan, upat sa dughan, tulo sa likod. Ang ulo sa kabala. Oo, sa kabala. Sa dughan, Upat, then tulo sa likod o sa kamot dayon duha. dughan upat sa kamot duha. Oo. Unsa nga kamot tuo wala? Ang walang to mo ibang pusil sir. Tagsa. Tagsa. Okay, so usa ka igo sa tuo ug sa walang kamot. Okay. So karon kumusta man asa man ang patang lawas? Naadre sa Kalangahan sir. Okay. Nakaila ba ka sa mga pulis nga nagpusil kaniya? Isaray akong nailan sir. Kinsa man? James la. James kaila ka na? Pastatas. James Bastatas. Okay. Kuyaw ni no? Kay bisag nasa sulod sa balay wa nagitay safety day ani. Walay maximum tolerance. Okay. So unsa may mo ikasulti ani karon? Brad, nahitabo sa imong ugangan nga gipusil patay. Gusto na mo sir magkuami justisya. Kay dili maayo ang ilang pagkuan sa kong ugangan. Brutal kayo. Tinuod na siya. So ang imo na lang buhaton na ni, blatter ka. Nagpa-blatter ba ka sa pulis? Wala pa? Wala pa sir. Okay. Kay murag na trauma pa mi sa mga pulis sir. Sige lang, dili. Wala problema na. Kaya ang pulis sa inyuhan lugar, maumay mo blatter ani. Dili po ni pwede nga dili nila i-blatter kay pwede sila makasuhan. So i-blatter na nimo niya kung mahuman na ng imuhang pagbangutan diha kauban sa imong pamilya. Dayon tawagan muadto ka sa prosecutor. I-advise ka na sa pulis. Ang pulis na mo guide nimo na muuban ngadto sa prosecutor. Palihog lang unya og tawag din sa ato ang sibihan, hatagan kag numero ni fee ni kaubang fee Abilianosa diha aron mahatagan kanamo og giya kung asa ka moadto. So okay ra ba na sa imo ha? Okay ra sir. Okay, so asa man si Sir James Bastatas karon? Wala na may kabalo sir kay wala naman may balita niya asa siya ron. Unsa ka dugay sa panahon nga nagkaila mo ni James Bastatas? Lugay na pera siya sir. Gaan kay sa lugay na nasahin. So Mantikaw. so kailagi ka na niya day. Oo. Okay. So ang mga bata, kumusta man ang mga bata sa pagkakaroon? Mga trauma lang sir. Ang mga bata kitang pulis managan. Okay. Ani na lang atong awhagon fee kung makalugar ka fee, moadto ka sa Municipal Social Welfare and Development MSWD aron mahatagan og assistance ang mga bata aron sa alang sa trauma healing. Ikaw po sir, pwede po ka no, trauma healing pero tungod kay naapa mo sa pagbangutan, pero ang mga bata importante maadto dayon sa MSWD nga mahatagan sila og aksyon alang sa psychosocial ug trauma healing. So okay, so sir, daghang kayo salamat sa imong mga statement. Hello pe. Yes, John, og mo ni mga latest update na gikan sa barangay Kalangahan. Sakop sa lungsod sa Lugay, Misamis, Sudan. Update na lang gikan sa gawas alang sa Pulso Mindanao kay Abilianosa reporting. Hello pe. Yes. Basig pwede nato makuha og statement si Hippie. So, maningkamot ko karon nga proceed ko dito sa may Mantika Police Station. Pe, pwede pod nimo. Basig pwede pod nimo mahinabi si Kapitan. Hello pe. Kapitan
Kuan ka dito sa poblasyon Matikaw? Katong kapitan nga matod pa mi kuyog diha sa raid. Si Tibol Ratorel. Okay, so basin makuhaan nato siya og statement pod kay naaman siya. Aw kana John, di pa ko ka-sure na kung mapanang ako. Sure ko nga makaadto ko ka sa hepe karon na buntaga. So mo-proceed ko karon. So mutawag na siguro ko sa sa taas pa magatong oras. Mo-proceed ko dito sa may Matikaw Police Station. Okay, Faye, daghang kay salamat og sa imong final exit. So alang sa Pulso Mindanao, kay Benenusa reporting. Okay. Grabe ni, problema ni, no? Gipusil patay ang pulis nga tawagan ni kining na-identify mga igsuon si intelligence officer James Bastatas. Okay. Kadungog mo ko aning ngalana. Diri man ni sa Iligan pod kaniadto. So singgit sa pamilya hustisya. Pagkaluoy sa tao no, walay ambot korte na lang ang mukha na ni, ha? Korte na lang ang husga ni. Ato lang ipanginaot no, kini atong kapulisan ayaw mong trigger happy, sir. Dakpa lang, maximum tolerance ba? Ana lang ba kay ingonan niyo, pamilyado ning tao pagkahuman ibutang nato kung doon na siya'y pagpanglapas sa balao, dakpon gid siya. Dili na pwede nga hunusan sa kinabuhi. Mao na nga lisod kayo mga eksenani oh. Igo sa ulo, sa kabala, dughan, upat, kamot, walag tuo, tag-usang igo. Naitabo pag abot sa mga pulis, tulo ka pulis, misaka dito sa ilang balay, gipakanaong sila mga bata, apil na ning witness, dayon gikuptan sa isig kabukton ang suspitsado. Pagkahuman dunay buto nga naitabo, gidungan sa buto diri sa ubos. Planado sa mga igsoon, murder. Once planado ang pagpatay sa tao, that's murder. Sumoni siya. Kining tulo ka pulis. Ato ning ila-ilahon. Ato ning ila-ilahon ni sila kay lisura ni, no? Planado siya. Buto sa sulod, dungan sa buto sa gawas. Dayon ang paghuman ining dungan nga buto, dugang buto-buto. Natruma in taon ng mga bata, mga igsoon, lakip na ang witness. So kini sila musugot naman lang ni sila, mawala ni sila sa kalibutan ang ilahan ni ang pagkabot sa hustisya. Pero di pa ta musugot nga mawala ni sila. Musunod nga hunusan sa kinabuhi. Palihog lang mga pulis. Kamo man ang protektor sa ato ang katawhan. Nganong ingon ani man ang pamaagi sa inyong pagdakop sa tao? Dili na ni pagdakop kundi pagpatay na. Kanak bitong husgahan na lang ni mga patio na nito na kay kuan kayo kanang badlungon sa katilingban. Dakpon sa insakto nga pamaagi sa pagdakop. Patubangon siya sa hustisya kung siya nakasala. Ingunanan naman. Atong pabuton ang follow-up report ni Kapulso Fee Abillanusa nga padulong siya ngadto sa hipi sa kapulisan sa Matikaw aron kuhaan og pamahayag. Wala man ni mahitabo diri sa linamon. Atong ipanginaot nga ang ato ang mga kapulisan professional ba? Protection, protector, ingunan na ba? Di inani karon panalitan o maabot ni sa kauluhan, ma-grounded man ni sila kinintulo para investigahan. So ingunani ang kahimtang nila mga igsuon niya. Luoy kayo mga bata sus vida